pati ng United Nations ng isang Waka. advisory opinion kaugnay sa Hi. climate crisis. Tinawag ng ICJ na isang fundamental human right ang pagkakaroon ng access sa malinis, ligtas at sustainable na environment. The legal crisis Hanap ng lamok. resulting from the Commission of International Room for Arts will include the obligations of full reparation to indigenous states in the form of restitution, compensation, and Hindi, pumusyon. kaya may obligasyon ng mga bansa na labanan ng climate change na may tutuloy banta sa buhay. Ang hindi pagtugon sa krisis na ito ay may tutuloy na paglaban na may kaakibat ng pananagutan sa ilalim ng international environmental laws at treaties. In-insert ng court kayong mga state at Ano na, lay? Mabulog na, lay. have legal obligation to Mabulog na. yung mga states na that fails to act ay pwede nang na-have accountable internationally. Bagamat inilabas ng ICJ ang advisory opinion, hindi ito maituturing na legally binding. Sa kabila nito, naniniwala ang marami na magiging daan ng opinion para implementahan ng mga bansa na gumawa ng mga mas agresibong hakbang para mapabagal ang lumalalang climate crisis. Nakikitang maganda ang timing ng paglabas ng advisory opinion dahil sa kasalukuyang dinaranas ng bansa. Gusto namin specifically ipasa ng ating Congress sa pamamagitan ng utos ng ating Presidente ang Climate Accountability Bill. Ang Climate Accountability Bill o Clima Bill pagkakalabutin ng batas nito ang mga korporasyon na nabibigyan ng climate crisis at mapoprotektahan ang ating mga communities na impacted by the climate crisis. Ang magkakasunod na bagyo sa loob ng ilang araw, hindi malabong mangyari muli. Pero hindi ibig sabihin na ang mga pinsalang posibleng idulot nito ay basta na lang tatanggapin. Dahil malinaw sa sinabi ng ICJ na may gagawa ang bawat bansa para mapagaan ang pagpasan dito ng mamamayan. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, posibleng mabawasan ang mga Pinoy mula sa Estados Unidos dahil sa pagpataw ng bagong remittance ni US President Donald Trump ayon sa ilang stakeholders. Nababangalak rin ng ilang Filipino-Americans ang iba pang bagong politika na itinatutupad sa Amerika. Papa Cruz, Jackie Pascual. Maraming kamag-anak sa Amerika ang kitchen helper na si Annie at nabigla na sa balitang ipagtutubad na ng US government ang remittance tax o buwis sa mga perang ipapadala mula sa Estados Unidos. Nakinawawa naman sila, nagtatrabaho din sila doon. Kaya kami naman dito, binibigyan lang naman po kami. Magbawasan yung mga bambili ng mga gamot sa pagpa-opera. Kabilang sa One Big Beautiful Bill Act ni US President Donald Trump, Hello, ang Ali. pagpataw ng Please 1% subscribe. tax sa lahat ng remittances mula sa US. Sa unang bayad ng kanya, sinabi na abot sa higit 800,000 na mga Pinoy sa Amerika ang maapektuhan ng bagong patakaran. Pero ikinit ng pamahalaan na minimal o hindi gaano kalaki ang epekto nito sa total remittances sa Pilipinas. Ayon sa banking industry, posibleng lumiit ang perang maipapadala. Pero di na matitigil ang pagpadala sa pamilya. Filipinos would make up for what has been, let's say, reduced or there could be increase in charges. Kaya lang, yun lang, kung may taxes ko, balance na lang hindi maganda. I think ay mga Pilipino naman are so resilient and then nakaka-adjust tayo eh. Ayon sa World Bank, napatunayan na noong pandemic ang tatas ng remittances sa bansa. So, I think our COVID shock is expected to start declining to remittances, but remittances will try to keep it. Ayon sa DSP, Amerika pa rin ang pinakamalaking source ng remittances. Noong Mayo, 2.7 billion dolyar ang natanggap ng mga Pinoy at 40.2% dito mula sa US. Bukod sa remittances, maraming iba pang mga polisiya ang pinapatulong ni Trump na Ilis na, lay. Ito, matulog lang kalargo, lay. Dili ka mag-ilis. mas mahigpit na immigration policies na ikinakapahalan ng ilang Filipino-Americans. Ayon sa Filipino Community Center sa Hawaii, dito lang Mayo, may mga Pinoy teachers na